kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at minsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, una sa lahat, ipinakikiusap kong paabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhik, at pasasalamat para sa lahat ng tao. Gayon din ang gawin ninyo para sa mga hari at mga makapangyarihan upang makapamuhay tayo ng tahimik at payapa, marangal at may kabanalan. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas, na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang taong si Kristo Jesus na naghandog ng kanyang buhay upang tubusin ang lahat. Siya ang katunayan ng banal na layunin ng Diyos at nahayag sa takdang panahon. Dahil dito, ako'y hinirang na mangangaral, apostol at tagapagturo ng pananampalataya at ng katotohanan ito sa mga hentil. Katotohanan ang sinasabi ko, hindi ako nagsisinungaling. Ibig kong ang mga lalaki sa lahat ng dakoy manalangin may malinis na kalooban, walang hinanakit o galit sa kapwa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang panalangin ay mahalaga at isa itong palaging pinakikiusap ng simbahan. Sa liham ni Pablo na narinig natin ngayon, pinakikiusapan niya na tayo ay magdasal para sa lahat ng tao, lalong-lalo na sa mga leaders at may kapangyarihan. Magdasal tayo sa kanila upang maging maayos ang pamumuno nila at magkaroon tayo ng buhay na tahimik at mapayapa. Magandang dasal ito kasi kapag may nakita o nabalitaan tayong masamang nangyayari, kaagad sinisisi natin ang mga leaders at madali natin silang batikusin. Maaari naman natin itong gawin. At may karapatan tayo kasi sila ay hinalal ng tao at dapat silang managot sa tao. Pero ipinagdarasal ba natin sila? Makakatulong din tayo sa bayan hindi lang sa pagpupuna sa mga leaders kundi sa pagdarasal din sa kanila upang maging maayos ang pamumuno nila. Tao din sila na nangangailangan ng dasal. Pinakikiusap ni Pablo na ang mga lalaki ay magdasal na may malinis na kalooban, walang hinanakit o galit sa kapwa. Ang panalangin ay hindi lang para sa mga babae, sa mga matatanda at sa mga bata. Ito'y para din sa mga lalaki. At ang pagdarasal ay panlalaking gawain din. Hindi ibig sabihin na malakas tayo at hindi na natin kailangan ng Diyos. Ang lakas na binibigay ng panalangin ay hindi lakas na pangkatawan, ngunit lakas ng kalooban at kailangan din ito ng mga lalaki. Maliwanag din ang sinulat ni Pablo na ibig ng Diyos na maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. Ang kaligtasan ay para sa lahat.
Ang kaligtasan ito ay galing sa iisang Diyos at dumadating sa atin sa pamamagitan ng iisang tagapamagitan. At iyan ay si Jesucristo, ang tunay na Diyos at tunay na tao. Itong ating pananampalataya na dapat nating ipahayag. Ito ay misyon ni Pablo kaya hinilang siya ng Diyos na apostol at tagapagturo ng katotohanan ito sa mga Hentil. Ang katotohanan na ang kaligtasan ay ang kaligtasan ay para sa lahat. Dahil dito, hindi tumitigil ang simbahan na magpahayag. Bilang bahagi ng simbahan, bahagi ang bawat isa sa atin sa misyong ito. Ipaalam natin sa lahat ang katotohanan ng kaligtasan. Hindi naman tayo namimilit na tanggapin ang mensahe na ito ng may iisang Diyos at iisang tagapamagitan sa Diyos at sa tao, at yan ay si Jesus. Ang pagtanggap sa mensahe ng kaligtasan ay pananagutan ng bawat isa. Pero ang tungkulin natin ay ipaabot ang mensaheng ito sa kanila. Kapag narinig na nila ang mensahe ng kaligtasan, na sila na ang magdidesisyon kung tatanggapin nila ito o hindi. Pero kung hindi ipinaabot ang mensaheng ito, may malaki tayong pananagutan. So let us bring the message that God wants all to be saved. Tulungan at turuan mo ako, Panginoon, na magdasal para sa lahat, kasama na sa mga leaders ng aming bayan. Sana po maabot ng mensahe ng kaligtasan ang lahat ng mga tao. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.